Ang word doon ni Maurice Rulo, be a man and woman of destiny. Hallelujah. I am a person of destiny. Ngayong gabing ito, I would like to, gusto ko pong i-align yung topic na yon, that we are the man and the woman of destiny. Kasi God spoke to my heart na ito po ang itatopic ko po ngayon. Generalize po yung kanyang topic na prophesy ni Maurice Rulo. Pero paano po ba masasabi na tayo ay mga babae at mga lalaki, the man of, the woman of destiny? Right? Right? We can say it, wow, yes, I am the man and the woman of destiny. And paano yun? Mayroong mga bagay na dapat tayong gagawin. Because kung tutuusin mo, sa Biblia po, there are people who failed. Even sila yung mga potential na man and the woman of destiny. You know, the word destiny means future. Means future. Tayo po ay mga babae at mga lalaking mayroong future. Hello? Dahil kung wala tayong future, ibig sabihin ay wala tayong pag-asa. Right? Tayo po yung pag-asa ng Panginoon sa huling mga panahon. Hello? Hallelujah. Sabihin mo isa katabi, mayroong kang pag-asa, kapatid. At may patutunguhan, kapatid, ang buhay mo. Hallelujah. Gaya nga na katulad na sinabi ko kanina, na mayroong mga babae o lalaki na although na sila po'y tinawag ng Diyos, pero sila po ay na-failed, na katulad po ni Adam and Eve, right? Kung tutusin mo, God created Adam and Eve para magkaroon ng magandang destiny ang mundo. Hello? And yet they failed. Why is it? Kung tutuin sa there are potential, ang ganda-gandang lalaki, ang ganda-gandang babae, and yet sila po ay na hindi naabot nila yung gusto ng Diyos para sa kanila. Na yun sana ang kaisipan ng Diyos para sa kanila, and yet hindi nila naabot yun. Kung titinan po din natin, na kahit din po si Samson. Si Samson po ay kung tutusin mo, may plano ang Diyos sa kanya para sa destiny ng Israel, para siya po ang gagamitin ng Panginoon, at siya din po ay na-fail. Kung titingnan po natin si Saul, and many kings of Israel, ay sila po ay na-failed. Na para pagpatuloy yung mission ng Diyos para sa kanila. And that's why yung future, like for example, the future plan of the Lord para sa mga Hudyo, na supposed to be ay mapapabuti o mapapaayos, ay nasisira. It's because hindi nila sinusunod ang tuntunin ng Panginoon. That's why nag-fail po sila. Hello? Hallelujah. And even po sa New Testament, sa kahit po sa mga disciples ni Jesus, mayroong traidor, si Judas. Although pinili ho sila ng Panginoon, pero may failure pa rin. Sabi nga ng Panginoon kay Judas, mabuti pang hindi ka ipinanganak. Hello? Naway walang Judas ngayong gabi. Dahil kawawa ka, kapatid. Hallelujah. Sabi dito ho, sa salita ho ng Panginoon, kahit po sa leadership po ni Moses, kung titingnan po, marami pong failure. And even, they did not enter into the promised land. It's because they failed. Pero ngayong gabi, usisahin po natin ang sarili, hindi ito patama. Kundi ito ay salita ho ng Diyos, nag-align lang ho tayo sa mensahe ni Maurice Rulo. Okay? We are now only connecting our topic on the topic of Maurice Rulo. Kung titingnan po natin, paano po ba ako magiging babae o lalaki ng destiny? Sabihin mo, sa sarili mo lang, huwag tayo mag-point out sa ibang tao. Sa sarili mo lang, no? Sa sarili lang natin, paano po ba tayong masabi na tayo ay babae o lalaki
na mayroong tayong naasahan ng Panginoon for the future. Number one is, we have to know your role in this life. Kailangan alam mo yung iyong, ano yung role? Yung papel mo dito sa mundong ito. Hello? Right? Kung titignan natin ang buhay ni ang buhay ni Samson sa Judges chapter 13 verse 12. Judges chapter 13 verse 12. Sabi dito, Manoah said, "Now let your lords come to pass. What will be the boy's role of life and his works?" Tanong ho ni Manoah. Si Manoah po, siya po ay tatay ni Samson. Kung titingnan po natin, ang mag-asawang Manoah ay wala pong siyang anak. Baog po sila. Biglang may dumating ho na isang anghel at sinabing magkakaroon ho sila ng anak. At bakit kaya instead magpasalamat si Manoah at na magkaanak na sila, what he did is, dahil alam po nila na kung tutuusin po, pag hindi ka nagkakaanak sa kapanahunan nila, ikaw po'y sinumpa. Sa kanila po, ito po'y sinumpa pag hindi kayo pinanganak. Kung tutuusin, that is a course. Kung titignan mo, sila ay nasa edad na mag-asawa sila, and then, mayroong isang anghel na dumating at sasabihin sa kanila na magkakaroon ka ng anak. Kung tutusin mo, dapat matuwa ka. Diba? Dahil siyempre ikaw ay yung matanda ka na, may ano ka na, and yet, matagal nyo nang inaasam-asam na kayo ay magkakaanak, and yet, bakit ngayon ay magkakaanak ka na? And yet, ay magkakaanak. Kung tutusin po, siya po ay kung tutusin po, sila po ay matutuwa. Pero ito pong si Manoah, sabi niya, ano pa talagang papel? Kung sa Tagalog po, na verse, Judges chapter 13, sinerox ko po yung Tagalog. Napakabigat. Chapter 13, verse 12. Sabi nito, kung magkatotoo ang sinabi ninyo, magiging ano ang bata at ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Manoah. Ibig sabihin, Lord, sa ganitong edad na ito, magkakaanak ang asawa ko, ano bang layunin mo, Panginoon? Para kami magkakaanak. Dapat doon matutuwa o sige. Ay hindi na ako after doon kung ano ang mangyayari doon sa anak. Basta importante, may anak kami. Pero dito po, sila po ay alam ni Manoah na may plano ang Diyos na para bakit nagkaroon sila ng anak. I'm sure na bawat isa sa atin nang tayo isinilang ng ating mga magulang, hindi naman siguro disgrasyada ang iyong magulang noon. Na basta na lang inilabas. Kahit pa man din na disgrasya or inilabas na ganon, pero alam natin na, Lord, bakit mo pinapahintulutan, Panginoong, inilabas ito?